Hello mga kaulam, narito nga ako sa labas at kumain dahil ako ay may pinuntahan na inabot ng gutom si kaulam. Ay di ako ngayon nag-order ng laing at saka pritong tilapia. Napakasarap ng laing mga kaulam, kaya lamang ang laman ay manok. Masarap sana sa laing kung tuyo o kaya dilis, pero kahit manok ang nilagay nila sobrang sarap pa din. Kaso ang tilapia medyo naparami ang kanilang asin, maalat masyado ang pritong tilapia. Pero yung pagkakaprito niya nila kung gaano ka crispy, kung gaano ka ganda, sobrang ganda ng pagkakaprito ng tilapia. Dahil ayoko mga kaulam sa tilapia prito yung basa-basa. Gusto ko talaga yung ganyan. Kaso maalat talaga yung pagkaprito ni na kuya. Perfect na perfect nga ang kanilang laing mga kaulam. Yun nga lamang kakaunti ang aking in-order dahil ako naman ay nag-almusal sa bahay. Ay kakoy maigi na yung kaunti lamang ang aking o-orderin. Yang lahat na iyan mga kaulam may kasama iyang iced tea na isang baso at saka isang mangkok na sabaw. Yang lahat ng iyan ay 20 dirham, sa pera natin ay basta times 16.50. So, ang 10 ay 165. 165. Ayun, basta yun. Dalawang 100. Bobo talaga sa pag ganitong biglaan talaga ako hindi talaga makahagi. Pero maya-maya ng kaunti, ako lang hihinga ng malalim. Alam ko na ang total amount niya. Pagka ganito ang weekend ay maraming nakain. Yung dalawa kong katabi diyan ikuan, nag-order din sila ng laing. Siguro yung nainggit sa akin. Kaso, pagka-order nila, biglang sabi ni na kuya na nagtitinda, wala na daw. Parang last na yung sa akin na yun, o diga. Ako ang pinakaswerteng nila lang sa balat ng lupa. Tapos mga kaulam, nakikinig lamang ako sa mga kwentuhan ni nakabayan na lang. Lahat kami diyan ikabayan. Meron lang parang isang magjowa na hindi kabayan, pero dahil nga Filipino restaurant yan, majority dyan ay kabayan ang nakain. So ako mga kaulam, dahil ako ay marites, nakikinig lang ako sa kwentuhan nila, yung mga nasa gilid-gilid na mga nakain, nakikinig lang ako sa kwentuhan at natutuwa ako sa mga kwento ng buhay. Diyos ko, talagang alam mo yung ramdam mo na isang linggong nagtrabaho, tapos ngayong araw na to ay day off. Parang sabi ng isa, si amo naman pag nagpatrabaho, alas 7 ng umaga umpisa, alas 8 na ng gabi, hindi pa ako pinapa-off, ako pa magpapatulog ng sabi mga naman bata. Ng isa, ay nako, yung amo ko din, matakaw sa oras sa trabaho. Alam mo yun, yung parang ramdam na ramdam mo, yung ginawa nilang pagod sa loob ng isang linggo. Na itong araw na ito, nagkita-kita sila magkakaibigan para maglabas ng sama ng loob sa isang maliit na kainan habang sila'y nakain. Ganyan talaga ang buhay ng OFW mga kaulam. Kapag day off, dyan talaga nila nilalabas ang lahat ng sama ng loob nila. Tapos pagka nakapagpadala ng pera sa Pilipinas, hindi man lang makontak ang mga pinadalhan. Kumain muna ako. Actually, hinihintay ko din ang aking pamangkin tsaka ang aking hipag. Kumain muna ako dahil hindi ko na talaga kaya yung gutom na dahil alam kong malayo pa sila, aabutan pa sila ng mahigit isang oras bago sila dumating. So kumain ako dahil hindi ko na talaga kaya mga kaulam ang gutom at ako'y galing sa malayong lugar. Si kaulam ay naka-iced tea pa. Yayamanin. Bago ako order niya ng combo na yan, pinag-isipan ko muna kung anong o-orderin ko dahil parang gustong-gusto kong kumain ng pansit nung araw na yan. Sabi ko naman, pag kumain ako ng pansit, sa haba pa ng maghapon na lalakbayin ko, magugutom ulit ako. Ayoko nang kumain ng pangatlong beses ulit. Sabi ko, pag kumain ako ngayon, dapat ito na yung last na kain ko for the day. Pag kumain ako ng pansit, maya-maya gutom na naman ako. Kaya napagpasyahan ko, sige na nga, magkakanin na lamang ako para mamaya, hindi na ako yung matetempt na umorder ng kahit na hindi na ako magugutom pa sa ibang pagkain pag ako'y nakakain na ng kanin. Napadali din si kaulam, nakakubyertos, wari ko hindi makapagkamay at nahihiya sa mga tao. Nalingali ko talaga magkamay dahil sobrang crispy ng tilapia. Ay pag ganyang crispy ang tilapia, gusto ko kinakamay iyan. Hindi talaga ako makapagpa-crispy ng tilapia na ganyan. Maganda ang pagkakaluto nila. Tapos ang kanilang laing, napaka-creamy. Gusto ko sana magtinola, pero dati nung kumain ako diyan ng tinola, ang papaya ay hilaw, napakatigas. Masarap ang lasa ng tinola, walang duda mga kaulam. Kaya lang nadala ako noon dahil napakatigas ng papaya. Pero sabi ko, sige nga maglalaing muna ako dahil matagal-tagal na rin naman akong hindi nakakakain ng laing mga kaulam. Tapos pagkakain ko diyan, nung natapos na ako, nung nakita ko na mga pamangkin ko, umuwi na ako. Nakapagkita ako sa isang follower kasi meron akong iniabot. Sabi ba naman sa akin mga kaulam, "Huy kaulam, ang bata mo pala sa personal, tas ang payat-payat mo pala." Ay, Diyos ko po, Rode. Lahat ng mga followers natin na nakikita ko sa personal, lagi niya ng kanilang comment, "Uy, ang bata mo pala sa personal. Tapos ang liit-liit mo pala, tsaka ang payat mo pala. Ang taba-taba mo sa camera." Di ka mga kaulam. Ganyan dapat, yung masosorpresa mo sila dahil maayos kang tingnan sa personal. Hindi yung maganda kang tingnan sa camera, tapos pag nakita ka nila sa personal, nako po, nadismaya na. Naalala ko, lumabas ako ng bahay dyan, 10:30 ng umaga. Ako lumabas. Mga kaulam, nakauwi na ako ng alas 7 ng gabi. Alas 7 ng gabi ako nakauwi kasi naglako pa ako ng